Alright mga katambay, welcome back sa aking channel. So our topic for this video ay yung paggawa ng bagong Pi wallet. Kasi nga there were paraphrases that were compromised during the waiting period of KYC, no? So para maiwasan natin na makapture nila ulit ang ating mga Pi coins or Pi tokens, kailangan natin gumawa ng bagong Pi wallet. Kasi ang naka-confirm doon sa ating mainnet checklist ay yung dati pa. So once nag-automatic migrate na yung ating Pi coins, mapupunta pa rin ulit doon sa old Pi wallet natin. So, para maiwasan natin ito, kailangan natin mag-generate ng bagong Pi wallet. Okay? So, papakita natin kung paano. Kasi kung titingnan natin dito, alright, papakita ko. Sa mainnet checklist pala natin, no? So, all green na siya pagtapos mo na. Okay? So, tatapusin natin dito. Kailangan natin palitan itong checklist number 3. Diba? Ito yung confirmed wallet address natin in the first place. And then, ano pa ang papaguhin dito? Number 6, read and sign the token acknowledgement. So yan, pinakita ko lang mga katambay ang dapat nating gagawin para hindi mawala ulit yung mga migrate na Pi wallet natin soon. So back tayo, punta tayo dito sa Pi browser. So andito na tayo sa Pi browser natin. Punta tayo sa wallet. So dito makikita nyo ang ating pag-unlock ng Pi wallet natin. So kung ang paraphrase mo noon ay compromise na, maakuha na ng ibang pioneers, gagawin lang natin dito, makikita natin dito yung lost your paraphrase or passphrase. You can create a new wallet. Yan, pindutin lang natin yung blue words dyan at pindutin ang generate new wallet. Yan lang. So kapag na-generate na yan, sundan lang yung procedures. Kasi nakagawa na ako, baka makagawa pa ako ulit ng wallet, no? Nakagawa na kasi ako dati. Kunin ninyo, isulat ninyo yung passphrase ninyo, sulat sa papel para hindi ulit mawala. And then wag na natin gawin yung dati na mag-share o kung magpindot-pindot ng anumang link dyan na pinapasa sa atin, no, ng mga kasama nating pioneers, para hindi na tayo maputol ulit. Tapos pagkatapos makagawa at ma-take down notes yung ating bagong passphrase, balik tayo dito sa mainnet checklist. Ayan. Hindi pa natin ito mako-confirm agad dahil kagagawa pa lang natin ng ating bagong Pi wallet. So we need to wait for another 24 hours for the cooling effect para mapagsabay-sabay natin ma-confirm yung number 3, number 6. Okay, number 3 at number 6 lang mga kapambay. Pero kung nakagawa na kayo dati ng mas mahigit pa ng 24 na oras, pwede nyo nang gawin itong step 3 at step 6 na sabay. Okay? So pindutin lang itong step 3, napupunta tayo sa
Pi Wallet. Yan, dito. Makikita nyo dito, confirm your Pi Wallet. So, i-enter natin dito yung bago nating passphrase. And then, confirm your wallet. So, gawin natin for the demonstration purposes. So, enter natin yung 24 passphrase natin. Confirm your wallet. And then, nakita natin yung 100 test Pi. Depende sa inyo kung gusto nyo i-enable yung fingerprint dito. Sa akin, i-enable natin. So, ayan. So, dito sa bagong address na ito, dito natin i-migrate yung bago nating yung mga Pi na hindi pa migrated, no, after the KYC period. So yan, ganyan lang po ang paggawa at pag-confirm sa bagong Pi wallet generated na ipapalit natin doon sa old Pi wallet natin na compromise ang passphrase. Okay? And then, punta tayo sa number tingnan, i-check ulit natin, double check natin sa mainnet kung napalitan na. So, ito na nga. Napansin nyo kanina, yung una is GBV. No? Check natin. Dapat nating i-check yan. So, dapat nating i-check ito, guys, mga katambay, ng ating kinonfirm na bagong Pi wallet. So, ang dati nating confirmed wallet address ay nagsisimula sa GAVB. So, ito ngayon, ang bagong na-confirm ko na wallet address ko is GBGM. Alright, so tayo dyan sa number 3. So, tayo ng number 6. So, nakita nyo dito, dahil nagbago ang ating number 3, yung confirmation of new wallet, nakita nyo dito nag-violate yung ating step 6. So, kailangan natin itong pirmaan, no? Isa-sign, acknowledgement to receive tokens from this new added wallet address. Okay. So, pinutin lang ito start. Okay. So, sabi dito, you need to wait 24 hours after confirming your wallet before you can sign the token acknowledgement. So, hindi pala talaga siya pwedeng magsabay. Kahit kagawa ka na ang bago mong Pi wallet. So, kailangan mo pa rin maghintay ng 24 hours to finish these 2 steps, no? So, ganun na lang mga katambay. Ganun na lang ang gawin natin. So, ipinakita ko naman kung paano gumawa ng bagong wallet. I-store ninyo ang inyong mga passphrase. And then, punta kayo sa mainnet. Punta kayo sa step 3. I-confirm ninyo doon yung inyong bagong Pi wallet address. After 24 hours, balik tayo ulit dito. And then, i-sign yung acknowledgement to receive the Pi to be migrated after the KYC dito sa bagong address natin. Alright, welcome back mga katambay. Going back tayo dito sa mainnet checklist. So, recap lang tayo. Ginawa natin kahapon is gumawa tayo ng bagong Pi wallet address. Okay? So, pangalawa, nag-confirm na tayo. Pinalitan na natin ang ating wallet address kung saan mamamigrate yung ating Pi automatically after our KYC. Okay? So, eto na. Sign na natin ito mga katambay. Matapos na natin ang ating review. So, i-accept lang natin ito. Pindutin
natin ang accept button. Tapos i-enter ulit natin yung wallet natin. Tapos i-enter natin yung 24 word passphrase natin. Kita nyo dito, you are all set. So tapos na natin ang mainnet checklist number 6. So ready na tayong tumanggap ng ating Pi to be migrated dito sa ating bagong wallet address. So I understand. So yun lang mga katambay, tapos na tayo sa ating tutorial kung paano tayo gumawa ng bagong wallet address, paano natin palitan yung ating wallet address na nandun sa old wallet address natin dun sa mainnet checklist, at dun sa pag-sign sa bagong wallet address kung saan natin tatanggapin ang ating mga Pi wallet. So hanggang dito muna. See you again by my next video.